Ang katanungan ko ngayong araw na ito ay tungkol sa karapatan ng pinagsanlaan na ibenta ang ari-ariang isinanla ng nangutang bilang bayad sa halagang inutang niya. Ang kasagutan sa katanungang ito ay nawa ay sagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinion ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan. Hindi po ito may iba kung may ibang may darating na informasyon. Pero mas mainam pa lang po kung personal kayong nagdalaw sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang sasagot. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa karapatan ng nagpapagawa ng bahay na hindi natuloy. Para angkinin ang disenyo ng arkitekto. Kasagutan sa katanungan ito ay ayon sa Section 33 ng Republic Act No. 9266 o mas kilala na tawag bilang the Architectural Act of 2004 sa Section 33, Ownership and Lands. Sa makatuwid, kahit hindi natuloy ang pagpapagawa ng inyong bahay, ang lahat ng mga dokumento tungkol dito ay pagmamay-ari ng nasabing arkitekto. So hindi po ninyo pwedeng maangkin yun dahil hindi naman natuloy. Ito po ang katanungan. Choice ba ng school o ng student na pumili ng previous center? Section 4 ng Republic Act No. 10609 na mas kilala bilang Protection of Student Rights to Enroll in Previous Center Act of 2013, which is the Section 4 Unlawful Act. Malinaw sa provision na ipinagbabawal ng batas ang kolehiyo o higher education institution na pilitin ang kanilang mga estudyante na mag-enroll sa review center ng kanilang pinili. Pati na rin ang pagpapalit at pagbabayad ng kaukulang fee. Kasama na ang pagbabayad sa transportasyon at board at lodging ng estudyante. Sa iyong sitwasyon, labag sa batas ang pagpipilit ng inyong kolehiyo na kumuha kayo ng review center classes sa kanilang napiling review center at ang magbabayad ng mga kaukulang fees para dito bagamat lilinaw ng Estado ang mga ginagampanang katungkulan ng mga institusyon ng pag-aaral, responsibilidad ng Estado na proteksyonan ang mga karapatan ng estudyante na hindi na pumili ng kanilang nais na reviews. So malinaw sa Section 4 Unlawful Acts ng Republic Act 10609 o mas kilala na Protection of Students' Right to Enroll in Review Centers Act of 2013 na pinagbabawal na ang mamimili ng inyong review center. Kung gusto nyo na mag-review sa iba, po pwede po. At kung ipagpipilit ng inyong school, ito ay paglabag sa Republic Act 10609. At pwede po ninyo ito i-reklamo sa higher education. Ayun po.
eco-friendly businesses. Ano ang mga insentibo? Ayon sa Section 5 ng Republic Act Number 10771 o mas kilala bilang Philippine Green Jobs Act of 2016, nakasaad sa Section 5 incentive for the purpose of encouraging business enterprises to generate and sustain green jobs. Sa Section A, special deduction from taxable is 50%, and tax and duty-free importation of capital equipment, provided that the capital equipment is actually directly and exclusively used in the promotion of the green job of the business enterprises. So yun po ang mga insentibo. 50% po kayo ng tax, rebate, tax exemption, mayroon po kayo ng tax and duty-free kapag nag-import kayo ng mga materialis na gagawin sa negosyo para ma-promote ang green job business enterprises. Ayon yan sa Republic Act Number 10771 o mas kilala the Philippine Green Job Act of 2016. Para po naman maintindihan nyo ang kabuuan ng topic nito, nasa description area po ang buong katanungan, ano po ang mga applicable law, kung ano po ang fines and punishment kung mayroon man, at kung ano ang opinion po o ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Sa description area po sa video, sa ilalim ng video, yung po nito mababasa. And to God, parusa sa pagkakalat ng sex video. Ito ay alinsunod sa Republic Act Number 9995 o mas kilala bilang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ang paggawa ng kopya o pagkakalat o paglathala ng mga sexual na kaganapan nang walang pahintulot ng partido nito ay mahigpit na ipinagbabawal ayon sa Section 4 ng Republic Act Number 995. Sa Section 4, Prohibited Act, ang parusa na maaaring ipataw sa taong mapapatunayang lumabag sa nabanggit na profesyon ng batas ay pagkakulong ng hindi bababa sa 3 taon at hindi hihigit sa 7 taon at may fine na hindi bababa sa 100,000 at hindi rin tataas ng 500,000 ayon yun sa paragraph 1 ng Section 5ID. So malinaw na ang pagkakalat ng section video ay mariin na ipinagbabawal ng batas kapag ito ay walang pahintulot sa mga partido na ito. Para po malaman nyo ang kabuuan ng katanungan, kasagutan, at kung ano ang punishment, fine, kung mayroon man sa topic na ito, pwede po ninyo mabasa ito sa description area sa ilalim ng video nito. Ayun po. Muli, maraming salamat. Tanggalan sa work bago mag-into. Ito po ay saklaw sa Section 32 ng Republic Act Number 10361
o mas kilala na Domestic Worker Act o Batas Kasambahay. Sa Section 32, Termination of Services. So malinaw na hindi maaaring basta na lamang wakasan ng kanyang mga amo ang kanyang pamamasukan sapagkat hindi pa tapos ang 5 taon niyang kontrata sa kanila. Maliban na lamang kung mapapatunayan na siya ay mayroong sakit at ang sakit na ito ay maglalagay sa kanya sa pamilyang kanyang pinaglilingkuran o sa mga kasamahan niya sa nasabing bahay sa panganib. Ito ay batay sa Section 34 ng Batas Kasambahay, which is Section 34, Termination initiated by the employer. So ito po ay malinaw na nakasaad sa Section 34 ng Batas Kasambahay. Ayun po. Para naman po ninyo mabasa ang kabuuan ng ating topic na ito, pwede po ninyo ito mabasa sa description area sa ilalim ng video na ito. Nandun po ang buong katanungan, ang buong kasagutan kung ano po ang applicable law sa inyong katanungan, ano po ang punishment or fine kung mayroon man, at kung ano ang advice ko sa mga ganito sitwasyon. Recruitment agency nag-o-offer ng loan. Ayon sa Section 3B, Rule 5 ng Implementing Rules ng Republic Act No. 10022 kung saan nakasaad ang Section 3, Other Prohibited Acts, and B, impose a compulsory and exclusive arrangement whereby an OFW is required to avail of a loan only the specifically designated institution, entitles, or entity or person. Kasama sa other prohibited acts ang pagpataw ng sapilitang eksklusibong alituntunin kung saan ang overseas Filipino worker o OFW ay kinakailangan at sapilitang kumuha ng loan sa mga napiling institusyon o entity o tao lamang. Malinaw na hindi nararapat na kayo ay pilitin kumuha ng loan sa partner company ng iyong recruitment agency at wala na kayong pwedeng pagpilian pang iba, pautangin o kukunan ng loan. Isa itong prohibited act na pinagbabawal ng Migrant Worker Act ng Implementing Rules nito, Section 3B, Rule 4 ng Implementing Rules ng Republic Act 1020. Preventive suspension. Ayon sa Section 9, Rule 23, Book 5 ng Implementing Rules of the Labor Code of the Philippines, nakasaad sa Section 9, Period of Suspension. Batay sa nabanggit na provision ng batas, walang preventive suspension na tatagal ng mas mahaba sa 30 araw o 30 days. Gayunman, maaaring pahabain ng employer ang tagal ng nasabing suspension sa kondisyon na babayaran niya ang sahod at iba pang mga benepisyong nararapat sa empleyado para sa karagdagang araw ng kanyang suspensyon. Sa makatuwid, ang iyong asawa ay maaaring isailalim ng kumpanya sa preventive suspension ng 25 araw or 25 days dahil ito ay maaaring tumagal ng hindi hihigit sa 30 araw o 30 days. Maliban kung pahahabain ng kumpanya
ang tagal ng nasabing suspensyon alinsunod sa nabanggit na batas na Section 9, Rule 23, Book 5 ng Labor Code of the Philippines. Yan po, so malinaw na hindi pwedeng pahabain ng more than 30 days ang suspension unless otherwise babayaran siya in excess of 30 days. OFW Partner Clinic ng Recruitment Agency. Nararapat ba? Ayon sa Republic Act 10022, kung saan nakasaad sa Section 3D Rule 4 ng Implementing Rules, Section 3, Other Prohibits Acts. Kasama sa Other Prohibits Acts ang pagpataw ng sapilitang eksklusibong alituntunin kung saan ang Overseas Filipino Worker o OFW ay kinakailangan sumailalim sa pagsusuri ng kanyang kalusugan mula lamang sa partikular na mga klinik ng mga institusyon at mga entity o tao maliban sa kaso ng seafarer kung saan ang gastos para sa kanyang mga medical o pagsusuri ay babayaran ng principal o shift owner. Sa inyong sitwasyon, malinaw na hindi nararapat sa kanya, sa iyo, ay pilitin na kumuha ng medical examination sa partner clinic ng inyong recruitment agency at wala kayong pwedeng pagpilian pang ibang clinic at kung saan kayo pa ang magbabayad ng inyong medical expenses. Ito ay isang prohibited act na ipinagbabawal ng Migrant Worker Act at ng Implementing Rules for Section 3D ng Republic Act 10022. Ayun po. Mga tangkay ng halaman ay nasa kabilang bakuran na. Sino po ba ang magmamay-ari ng mga bunga at dahon kapag ito'y nasa kabilang bakuran na? Ayon sa New Civil Code of the Philippines, kung saan nakasaad sa Article 440 at 441, to the owners belong the natural fruits. That's Article 441. In Article 440, the ownership of the property gives the right by accession to everything which is produced thereby. Kaugnay nito, masasabi ang mga puno, dahon at prutas na nakatanim sa lupa ng iyong kapitbahay ay kanilang pagmamay-ari. Kung mayroon mang sanga o mga dahon na pumapasok sa iyong bakuran, ay hindi nangangahulugan ito ay iyon na. Ang maaari nyo lang gawin ay hilingin sa inyong kapitbahay na tanggalin ang sanga o mga dahon na nagiging sagabal sa inyo o maaaring magdulot ng pagkasira o kapahamakan sa inyo o sa iyong ari-arian. Kung hindi ito sila tatalima, maaari ninyo ito ipaalam sa lokal na pamahalaan upang sa kanilang utos ay magawa ang angkop na pagtanggal. Ito ay batay sa Article 483 ng nasabing batas. So malinaw na the ownership of the property gives the right by the accession to everything and to the owners belongs. Ayun po. Abortion at ang mga sangkot nito, mayroong bang punishment and fine? Ayon sa Revised Penal Code of the Philippines, Article 258, abortion practiced by the woman himself or herself by her parents. Itinakda ng nasabing batas na parusahan ng pagkakulong ang babaeng magsasagawa ng pagpapalaglag sa kanyang sarili o papayag sa pagpapalagawa nito sa kanya ng ibang tao. Sinasabi rin ng nabanggit na batas na kung
magpapalaglag ay ginawa ng sinuman sa mga magulang na buntis na may pagpayag niya para itago ang kahihiyang dala ng kanyang pagbubuntis ay maaaring makulong ang nasabing magulang ng mula 2 taon at 4 na buwan at isa hanggang 6 na taon. Mula sa nabanggit na batas, makikita na kriminal na gawain ang pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan, hindi sapat na dahilan ang pagputol ng pagtutol o pagpayag ng anak niyang nobya na gawin ang pagpapalaglag maging ang nararamdaman niyang kahihiyan sa pagbubuntis. Sakaling ituloy ito, pwede siyang makulong ng hanggang 6 na taon ayon sa Revised Penal Code. Ang katanungan ko ngayong araw na ito ay tungkol sa karapatan ng pinagsanlaan na ibenta ang ari-ariang isinanla ng nagta bilang bayad sa halagang inutang niya. Ang kasagutan sa katanungang ito ay nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinion ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan. Hindi po ito may iba kung may ibang may darating information. Pero mas mainam pa lang po kung personal kayong nagdalaw sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang sasagot. Ang katanungan ko ngayong araw na ito ay tungkol sa karapatan ng pinagsanlaan na ibenta ang ari-ariang isinanla ng nagta bilang bayad sa halagang inutang niya. Ang kasagutan sa katanungang ito ay nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinion ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan. Hindi po ito may iba kung may ibang may darating information. Pero mas mainam pa lang po kung personal kayong nagdalaw sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang sasagot. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still